Sa gitna ng liblib na baryo ng San Isidro, may isang lumang hasyenda na pagmamay-ari ng pamilya Romero. Sa loob ng maraming taon, itinuring itong sagrado ng mga taga roon, hindi dahil sa kabanalan, kundi dahil sa takot. Ang sinumang sumubok lumapit sa hasyenda pagsapit ng dilim ay hindi na kailanman nakikita pang buhay. Isa ako sa mga trabahador doon. Ang sahod ay doble kaysa sa ibang bukirin, kaya kahit maraming kwento ng kababalaghan, tinanggap ko ang trabaho. Ang babala lang ng matatanda, huwag kang magpapaiwan doon sa gabi. Isang araw biglang nagkasakit ang katiwala ng hasyenda. Dahil desperado sa dagdag na kita, nagpresinta akong palitan siya bilang bantay ng kamalig kung saan itinatago ang mga ani. Tiyakin mong nasa loob ka bago lumubog ang araw, sabi ni Mang Dado, ang isa sa mga veteranong trabahador. Kapag sumapit ang dilim, kahit anong marinig mo, huwag kang lalabas. Nang sumapit ang 6:00, isinara ko ng mabuti ang pinto at pintana ng kamalig. Ang tanging liwanag ko ay ang lumang gasera sa isang sulok. Makalipas ang 1 oras, nagsimula ang ingay. May mga yabag sa labas. Mabibigat parang hindi normal na hakbang ng tao. Huminto ito sa harap ng pinto. Palabasin mo ako. Halos mabitawan ko ang gasera. Kilala ko ang tinig na iyon, boses ni Mang Dado. Pero hindi pwedeng siya iyon. Alam kong umuwi na siya bago lumubog ang araw. Buksan mo ito, Juan. Kailangan kong pumasok. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong tahimik, ngunit unti-unting nagbago ang boses sa labas. Mula sa tinig ni Mang Dado, naging paos. Parang tunog ng isang hayop na may pilit na tinig ng tao. Nagugutom ako. Nagpigil ako ng hininga. Napansin kong ang mga anino sa siwang ng pinto ay hindi normal. Ang mga ito'y may mahahabang kuko at ang hugis ng ulo, hindi pangkaraniwan, mahaba, may nakausling sungay. Maya-maya biglang lumakas ang pagkalampag ng pinto. Halos mabingi ako sa lakas ng dagundong. Ang buong kamalig ay yumayanig, nagsimula akong magdasal. Pagkaraan ng ilang saglit, bigla itong tumigil. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malalalim na paghinga mula sa labas. Hindi ka makakatakas! Dahan-dahan kong inilapit ang mata ko sa isang butas sa dingding. Sa labas may isang nilalang, hindi na ito tao. Ang balat ay kasing itim ng usok, ang matay pulang-pula. Nakasungaw ang matatalas nitong pangil habang may tumutulong likido sa bibig nito. Halos hindi ako nakatulog. Naghintay ako hanggang sa unang tilaok ng manok. Nang masilayan ko ang liwanag ng araw sa siwang ng pinto, dali-dali akong lumabas. Sa harap ng kamalig, may isang bagay na bumagsak sa lupa, isang pugot na ulo. Si Mang Dado, napatakbo ako papalayo patungo sa baryo, habang ang mga mata ng nilalang mula sa kagubatan ay patuloy na nakasunod sa akin. Simula noon wala nang naglakas loob pang bantayan ng kamalig tuwing gabi. At ang Hacienda Romero, isinara ito matapos mawala ng tuluyan ang pamilya ng may-ari. Hanggang ngayon sinasabi ng matatanda na sa tuwing sasapit ang hating gabi, maririnig mo pa rin ang mga yabag sa lumang kamalig. Ang pagbabalik sa Hacienda Romero. Ang muling pagbisita. Lumipas ang 5 taon mula nang huli akong tumuntong sa Hacienda Romero. Sa loob ng panahong iyon, pinilit kong kalimutan ang gabing muntik na akong mamatay sa kamay ng nilalang na nagtatago sa dilim. Ngunit minsan, may mga bagay na hindi mo basta-basta matatakasan. Isang gabi natanggap ko ang isang tawag mula kay Arman, isang dating trabahador sa hacienda. Nanginginig ang boses niya. Juan, bumalik ka rito, may nangyayari na namang kakaiba. Hayaw kong bumalik. Pero may bahagi sa akin na nagsasabing may kailangan akong tapusin. Pagdating ko sa baryo, napansin kong halos walang katao-tao. Ang ilang nakasalubong ko tahimik at halatang takot. Nang marating ko ang dating kamalig, nagulat ako sa nakita ko, hindi ito winasak o tinibag. Sa halip mas lumakas ang hacienda. May mga bagong istruktura at tila may mga taong nakatira rito ngayon. Pagdating ni Arman, agad niya akong hinila sa isang tabi. Juan, may dapat kang malaman. Ang pamilya Romero ay hindi talaga nawala. Nanlaki ang mga mata ko. Ano? Pero sabi nila, nawala sila pero hindi sila namatay. Sinilip ni Arman ang paligid bago bumulong. Sila ang aswang. Nalaglag ang puso ko. Naaalala ko pa ang pugot na ulo ni Mang Dado sa harap ng kamalig. Akala ko noon, biktima lang siya. Pero paano kung may mas malalim pang dahilan kung bakit siya pinatay?
Gabi na, kailangan nating umalis. Hinila ako ni Arman. Kapag nalaman nilang nandito ka, hindi ka na makakauwi. Ngunit huli na ang lahat. Sa likuran namin may 3 lalaking nakaitim. Hindi sila gumagalaw pero nakatingin sila sa amin. Nang lumapit sila sa liwanag, nakita ko ang kanilang mga mukha, mga Romero, at ang kanilang mga mata, pulang-pula parang hindi na sila tao. Juan, sabi ng isa sa kanila, matagal ka naming hinintay. Bago pa ako makatakbo, biglang bumagsak si Arman. Nangingisay siya sa lupa at mula sa kanyang bibig dumaloy ang itim na likido. Pinagkanulo mo ako? Bulong ko habang unti-unting bumabagsak ang katawan ko sa lupa. Naramdaman kong namamanhid ang buong katawan ko. Si Arman ay nakangiti. Pasensya na, Juan, sabi niya. Kailangan kong mabuhay. Habang bumibigat ang mga talukap ng mata ko, narinig ko ang bulong ng isang matandang boses. Huwag kang matakot, isa ka na sa amin. At sa huling sandali bago ako mawala ng malay, nasilayan ko ang aking mga kamay. Unti-unting nagbabago, nagdidilim, at lumalabas ang mahahabang kuko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko na kailangang matakot sa dilim. Ako na ngayon ang kinatatakutan. Ang pagsilang ng bagong aswang. Nagising ako sa loob ng isang lumang silid na amoy amag at dugo. Masakit ang buong katawan ko, lalo na ang lalamunan, para akong nauuhaw pero hindi sa tubig. Unti-unti kong ginala ang tingin ko. Sa kabila ng manipis na liwanag mula sa bintana, may nakita akong figura sa isang sulok, si Don Gregorio Romero, ang pinuno ng hasyenda. Kumusta ang pakiramdam mo, Hiyo? Tanong niya may mapanuksong ngiti. Hindi ko agad alam ang isasagot. Ang naalala ko lang ay ang pagtataksil ni Arman at ang unti-unting pagbabago ng katawan ko bago ako nawalan ng malay. Anong ginawa niyo sa akin? Mahina akong tanong. Hindi namin ginawa ito sa iyo, sagot niya. Ikaw mismo ang nagpahintulot. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako pumayag, pero nasa dugo mo na ito, Juan, sabi niya. Matagal nang nakatakda ang pagbabalik mo rito. Ikaw ang susunod sa amin. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Arman, mukhang hindi man lang nababagabag sa ginawa niya. Pasensya ka na, kaibigan, sabi niya. Pero kailangan ko itong gawin. Kung hindi ako ang isusunod nila, nag-init ang dugo ko, pero hindi ko magawang sumugod sa kanya. Sa halip naramdaman kong may kakaibang nagaganap sa loob ko. Para bang may bagong kapangyarihan na dahan-dahang gumigising. Bakit ako? Tanong ko. Lumapit si Don Gregorio at inilagay ang kamay niya sa balikat ko. Dahil ikaw ang huling tagapagmana ng Hacienda Romero. Nanlaki ang mga mata ko. Ano? Hindi mo ba naisip kung bakit nakaligtas ka 5 taon na ang nakalipas? Patuloy niya. Dahil hindi ka nila dapat patayin, dapat kang bumalik. Doon ko naalala ang sinabi ng matandang trabahador noon, hindi ka makakatakas sa Hacienda Romero. Biglang sumakit ang sikmura ko. Isang matinding gutom ang bumalot sa akin. Hindi normal na gutom, kundi isang pangangailangan. Napatingin ako kay Arman, ramdam ko ang mabilis na pintig ng puso niya. Naamoy ko ang dugo sa kanyang ugat. Nadarama mo na, hindi ba? Sabi ni Don Gregorio. Huwag mo nang pigilan, Hijo, yakapin mo ang iyong bagong pagkatao. Sumingit si Arman halatang kinakabahan. Bakit ako, hindi ba sapat ang ginawa ko? Ngumiti si Don Gregorio. Ang katapatan mo ay may premyo, Hijo, at ito na iyon. Bago pa makatakbo si Arman, kumilos ang katawan ko ng kusa. Napakabilis kong lumapit sa kanya. Wala akong nagawa. O baka naman ayoko nang pigilan. Sumigaw si Arman habang dumadapo ang matatalas kong kuko sa kanyang leeg. Mabilis kong naramdaman ang mainit niyang dugo sa aking balat at ang unang kagat ko ang nagturo sa akin ng tunay kong kapalaran. Hindi na ako tao. Ako na ngayon ang bagong halimaw ng Hacienda Romero. Ang ganap na pagbabago, ang init ng dugo ni Arman ay dumaloy sa lalamunan ko. Hindi ko alam kung matatakot ako sa sarili ko o matutuwa sa bago kong lakas. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ganap akong buhay. Mas malakas, mas matalim ang pandama at higit sa lahat, mas gutom. Humandusay ang katawan ni Arman sa sahig. Ang mga matay dilat at puno ng takot, wala ng buhay. Sa likuran ko ngumiti si Don Gregorio. Napakagandang simula, Hijo. Ngayon ko lang napagtanto. Wala na akong nararamdamang pagsisisi. Tumingala ako, at sa unang pagkakataon ako naman ang ngumiti.
Tapos na ba? Tanong ko. Umiling si Don Gregorio. Hindi pa, may isang bagay pang dapat mong gawin. Pinuksan niya ang isang bintana. Sa labas nakita ko ang baryo ng San Isidro, tahimik, mahimbing sa gabi. Sila ang dahilan kung bakit tayo nagtago sa dilim. Sila ang napatay sa ating lahi noon. Hinawakan niya ang balikat ko. At ngayon, ikaw ang bagong tagapagtanggol ng Hacienda Romero. Ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng lupaing ito. Napatingin ako sa aking kamay. Hindi ko na maalala ang itsura ng dating ako. Isa na akong ganap na Romero, isang ganap na aswang. Lumabas ako ng hasyenda kasama ang iba pang nilalang ng gabi. Ang hangin ay malamig, ngunit ang apoy sa loob ko ay mas mainit kaysa dati. Nang marating namin ang baryo, ang tahimik na gabi ay biglang napuno ng sigawan. Ang unang pinto ay hindi man lang nakalaban. Pinunit ko ito gamit ang isang hampas ng kamay ko. Sa loob, isang pamilya ang nanginginig sa takot. Pumunta ako sa padre de pamilya. Kita ko sa kanyang mga mata ang pagkilala. Si Juan ito ang dating trabahador. Pero hindi na ako si Juan. At sa gabing yon, ang San Isidro ay hindi na muling nagising. Lumipas ang maraming taon. Ang Hacienda Romero ay lumago at muling naging makapangyarihan. Ang baryo ng San Isidro, hindi na ito umiiral. Sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, may naririnig pa ring mga sigaw sa dating lugar ng baryo. Mga alaala ng isang lahi na tinapos ng isang bagong simula. At sa gitna ng hacienda, sa isang mataas na trono, nakaupo ang bagong don ng Hacienda Romero. Ako iyon. At sa bawat aninong gumagalaw sa dilim, isa lang ang tiyak, ang gabi ay pag-aari na ng mga Romero. At ang gutom, hindi kailanman matatapos.